kalusugan. Tuloy-tuloy pa rin sinasagawang search and rescue operation ng Philippine Coast Guard sa 20 pong nawawalang mangingisda sa Bataan. At para sa detalye, may live report si Dante Perelio. Dante! Yes, Igan, patuloy nga ang sinasagawang search and rescue operations ngayon dito para hanapin ang 20 pang mangingisdang nawawala dahil sa bagyong Basyang. Puspusan ng sinasagawang operasyon ng Coast Guard para sa nawawala pang mangingisda sa dagat ng Maribeles dito sa Bataan. Samantala, kaninang madaling araw, dumating na dito ang ilang kaanak ng mga biktima mula Cavite para kunin ang 20 bangkay na narecover kahapon. Kwento ng isang nakaligtas na anak ng isa sa nasawi, hindi raw nila alam na may bagyo noong araw na naglayag sila. Nabali daw ang katig ng kanilang bangka dahil sa malaking alon at malakas na hangin, kaya tumaob ito. Ayon naman sa isa sa mga may-ari ng mga bangkang lumubog, may nakita daw silang bangkay sa ilalim ng mga nasirang bangka. Gayon din sa loob ng barge sa sumadsad sa seawall. Gusto ho naming iuwi, pero ang sabi ho nila, binalsa mo. Ay magbabayad daw ho yata ng 15,000. Ay wala naman po kaming pera na dala-dala. Kaya kung pwede nga ho, di hihingi na lang ho kami ng tulong. Hindi bubog na. Kanya-kanya lang nila sa tabi. Hindi na kami nagpagalitan tatlo eh. Ay hindi. Mga anim pa yun dyan sa lugar na yun. Dyan sa ano. Nakita ng Coast Guard yung dalawa kahapon, hindi lang mabunot dahil nadaga na ng ano. Ibang kuan yun, ibang bangka. Igan, anong ang oras ngayon ay magsasagawa rin ng inspeksyon ng oil spill response team ng Coast Guard dahil nangangamoy krudo ngayon dito sa lugar. Samantala, Igan, kani-kanina lamang ay biglang nagkagulo ang mga tao dito dahil may lumutang na isang bangkay ng isang lalaki na pinaghihinala ang isa sa mga nawawalang mangingisda. Nakataob ito at bloated na ang katawan dahil sa ilang araw na pagkakababad sa tubig. At yan ang unang balita mula rito sa Maribeles, Bataan. Balik sa iyo, Igan. Maraming salamat, Dante Perelio, nagulat live mula sa Bataan. MMDA nilinis ang mga kalat na iniwan ng bagyong Basyang. Paghupa ng bagyo, agad nagsagawa ng clearing operation sa mga lansangan. Nagkalat sa mga kalsada ang mga natumbang puno, nabaling sanga at maging mga bumagsak na poste ng kuryente. Nahirapan daw ang MMDA na tukuyin ang mga lansangang apektado ng bagyo. Ang sana'y malaking tulong ng mga CCTV camera sa MMDA Metro Base na wala ng saysay dahil sa kawalan ng kuryente. At kaunay po ng balitang yan, makakausap natin live dito sa studio si MMDA General Manager Robert Nacianceno. GM, good morning ho. Good morning, Rhea. Kamustahin ko lang ho ang clearing operations natin. Kailan ho ito inaasahang makukumpleto? Yung sa mga major roads ay natapos namin, lalo yung pagtatanggal ng mga malaking puno. Pero nakaka-receive pa rin kami sa mga inner roads, lalo na sa mga private properties, may mga puno pa rin na tumumban at wala silang kakayanan na itayo uli o kaya matanggal yung mga sanga-sanga. Kaya up to now, we're receiving calls, they can call 136. Meron kami mga 3 doctors, we don't merely cut the trees down. Pag kaya namin itayo pa uli yung puno at gusto na dapat itayo pa at ito'y mabubuhay, ginagawa pa rin namin yun. So 136 ho yung hotline nyo. Anong lugar ho ang target ng clearing operations ngayong araw? Lahat ng sa mga major thoroughfares, sa Quirino Avenue, sa may area ng Ross Boulevard, sa may area ng EDSA. Kahapon po ng bago mag alas 8, mag alas 9 ng umaga, na-clear na namin yun, but we're still receiving some calls dun sa mga inner roads. Kaya as we receive the calls and as our people see them on the field, ginagawa pa namin. Tuloy-tuloy pa ho. At as of yesterday, we were still receiving calls. Ito po yung nasaan na sa mga private property na walang kakayanan yung may-ari ng bahay para itayo yung mga puno o kaya ayusin. Jem, yung mga billboards na bumagsak, naalis na ho ba natin to? At meron bang pananagutan yung mga billboard owners? Ang nangyari doon, Rhea, actually yung mga mismong kanilang pinaglalagyan, walang bumagsak, except sa may area ng South Expressway. Most of them are tarpaulins na natanggal naman kaagad. Napunit lang, that's right. Pero talagang nagulat ho ang MMDA din dito sa biglang bayo ng bagyong Basyang. Kasi ang unang pakiwari namin mas sana sa bandang sa may Baguio area, sa northern part, no. Pero we are tracking din doon ang aming report na nakuha sa Pag-asa is on the time that they release it, nakakakuha kami ng kopya. Kaya nanonotice namin na parang hindi ganun ang original na path. Tsaka
normally we prepare our people. Pag pumasok na yung bagyo sa area of responsibility ng Philippines, naka-alerto na yung aming mga crew. Kaya as early as 4 o'clock or 3 o'clock, meron na kami mga tao na yung mga punong natumba, Rhea, ay inasikaso na namin. Ano ang estimate natin sa halaga ng pinsala ng Bagyong Basyang sa Metro Manila? Siguro we should get that from the National Coordinating Council. Hindi namin alam yung figures up to this time. Itong flood control project natin, GM, kamusta naman po? Ang ating problema yung basura. Kami tuloy-tuloy yung paglilinis, Rhea. Just to remind everyone, yung debris na nanggaling sa bagyo, sana yung mga barangay captain at local government unit ay asikasuhin nyo nasa kalye mga karat na dahon kasi eventually if it rains, all these things will go to the drainage, it will clog the drainage. Kaya we are aware of that and so, that's why we have crews that are really looking into this, especially in the areas na madalas na nagkakaroon pagbaba dahil sa mga ganong klaseng pagbabara sa mga drainages. Alright, GM Nacianceno, maraming salamat po sa inyo. Magandang umaga. MMDA General Manager Robert Nacianceno. Samantala, mga residente sa Obando, Bulacan, unti-unti nang nakakabangon matapos hagupitin ng Bagyong Basyang. Narito ang report ni Tricia Zafra. Nagmistulang ilog ang mga kalye sa Obando, Bulacan matapos bumuhos ang ulan na dala ni Bagyong Basyang. Madali raw kasing umapaw ang ilog dito. 24 oras na nakalipas, may gasakong nalalim ng tubig baha pa rin hindi humuhupa. Pero wisyo man, hindi na raw ito iniinda ng mga taga rito. Pakaraniwan, basta umulan lang, meron na talagang tubig dito. Ganyan lang ang baha, ganyan. Humuhupa naman pagka yung sandali lang humupa. Mas perwisyo pa nga raw ang malawakang brownout kasabay ng pagbayo ng bagyo. Sa aming katulad namin ng tatricycle, malaking perwisyo dahil wala talagang ilaw. Naibalik din ang kuryente sa lugar kagabi. Inaasahan namang matuyo na ang mga kalsada rito pagputok ng araw ngayong umaga. Para sa unang balita, Tricia Zafra reporting. Mga opisyal ng Pag-asa na sermonan ni Pangulong Noynoy Aquino sa ipinatawag niyang emergency meeting. Nainis si Pinoy dahil hindi raw naging maayos ang pagtaya ng Pag-asa sa bagong dumating na Bagyong Basyang. Dapat daw nakapagbigay agad ng abiso ang Pag-asa na direktang tatamaan ng Bagyong Basyang ang Metro Manila. Aminado naman ang Pag-asa sa kanilang pagkukulang ang issue ng pagpapaigting ng weather forecasting sa Pilipinas. Ang tampok po sa Talakayan with Igan mamaya. Information is sorely lacking, and we've had this problem for quite some time. So you tell us what you need, and you do what you're supposed to do, and this is unacceptable. I hope this is the last time. Pangulong Noynoy Aquino dumalo sa mga pamilyang inilikas dahil sa Bagyong Basyang sa Delpan Sports Complex sa Tondo, Maynila. Kasama ni Pinoy sina DSWD Secretary Dinky Soliman at Manila Mayor Alfredo Lim. Nabigay sila ng relief goods sa halos 100 at 80 pamilyang nanatili roon. Ay sa Pangulo, bibigyan ng temporary shelter ang mga pamilyang nasiraan ng bahay sa Isla Puting Bato sa Tondo. Subadsad po kasi ang isang barge doon sa kasagsagan ng hagupit ng bagyo.